na naman tayo, bagong simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Wag lang ang mga aral, dapat yan ay ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong alon. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung aral ng kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Magtungo sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos makita sa mundo, pusong nagpapaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mapahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bakhala. Walang imposible, sige lang, sige. Ako po ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusubok. Alam kong kaya mo, sige lang, sige. Sige lang, sige. Walang imposible. Nagniningning ang pangarap ng iyong pusong umihiling. Nakalimutan ang kahapon, sana'y dinggin. Sigaw ng aking puso, hindi sus kung kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige. Walang imposible. Dapat ang puso, pagsabay walang susuko. Tagumpay ang nakaabang sa dulo. Ibigay mo ang lahat, sugod. Laban kilas puso, buong mundo nakatuto. Laban kilas puso, para sa bayan walang susuko. Tagumpay ang nakaabang sa dulo. Ibigay mo ang lahat, sugod. Laban kilas puso, buong mundo nakatuto. Handa na tayo tumulusok, walang urungan, tara na sugod. Walang imposible, sige lang, sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusubok. Alam kong kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige. Sige lang, yeah. Walang imposible, sige lang, sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusubok. Alam kong kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige. Walang imposible. Walang imposible. Sige lang, sige lang, Kilas puso, para sa may walang susuko. Tagumpay ang nakaabang sa dulo. Ibigay mo ang lahat, sugod. Great day, everyone! Great day sa lahat ng nasa loob ng ating HOF Worldwide Team. Ayan. So, hello po sa inyo. Kung sino man po yung nanonood ng video na ito ngayon, napakaswerte mo kasi yung pag-uusapan natin today, ito yung hindi usually na pag-uusapan or na-open up or na ituturo kahit saan. Actually, binabayaran po ito para lang po mas maging clear or mas maging maliwanag sa atin at mas ma-educate po tayo about our finances. Sure naman din ako na marami na kayong narinig na ganito but hindi ganun ka-kompleto or ka-thorough yung explanation. But this time, our financial literacy and the explanation of paano nga ba gumagana ang leverage system which is ginagawa natin dito sa community natin at sa company natin. Dito, ituturo ko po ng mas klaro. Okay? And if hindi pa man masyado talaga, leave a comment dito sa ating live or i-take note nyo po, ha? Para
ma-brought up natin sa mga coaches or sa akin din mismo sa ating GC or personal message nyo ko or i-message nyo ako sa page ko para masagot natin at mas ma-clear lahat. But this time, magkakaroon po tayo ng discussion. Mabilisan lang po ito. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mentor Grace Alquesola. I am one of the RIE or Royals International Empire Community Council. And syempre may mga napapanood po tayo sa social media because nasa social media po ang negosyo natin. Okay? So, meron akong napanood. Ang tanong, meron talagang sobrang concern ngayon ang mga tao. Kasi nga, 'di ba, maraming mga tao ngayon na gusto na umasenso, gusto magbago ang buhay. Okay. Saan nga ba daw kadalasan na ilalagay ng tao ang pera nila? Okay. So, meron po akong i-share screen para mas clear po sa inyo. Ayan. So, lalakihan natin 'yan para mas maging klaro. Okay, nakikita na. Nice. Wait lang po anuhin natin. Ayusin natin para mas malaki yung mukha natin. Okay? Ayan. Okay. Nakita tuloy yung ating pailaw. Okay. So, saan nga ba kadalasan na nilalagay ng tao ang pera niya? Usually po, sa bangko. Tama? Napakarami dito nag-iipon. Kasi yun talagang sabi dati, mag-ipon ka sa bangko. Pero alam mo ba, na meron po tayong tinatawag na inflation rate kapag ang pera mo nilalagay mo sa bangko. Ito po yung pagbawas ng value ng pera ng tao. At ang inflation rate ngayon sa Pilipinas ay umaabot na po ng 3.5% just this year. Ibig sabihin po nun, ang ibig sabihin po nun, nababawasan po yung pera mo na nasa loob ng bangko ng 3.5%. Ibig sabihin, since nababawasan siya ng 3.5%, okay, medyo lugi tayo doon. Tama? Pero, meron naman tayong tinatawag na interest rate. Okay? Yung interest rate po, ito po yung tubo ng pera mo. So, ito po yung mas clear dyan. Okay, papakita ko po sa inyo mas clear na explanation about the inflation rate and the interest rate. Okay. Meron tayong tinatawag na interest rate. So, magkano nga ba ang interest rate ngayon sa bangko? Ito po yung graph natin. Kung ikaw ay may savings na 5 million pesos, ang tinubo niya or ang interest niya ay 1%. May mga iba na 1.5%. Okay? Tumubo po ang pera mo ng 1% or 1.5%. Pero dahil may inflation rate tayo na 3.5%, nabawasan naman po siya ng 3.5%. So, ang tanong doon, since may tubo siya na 1% at nabawasan siya ng 3.5%, tama po ba? Or gusto mo po ba yon? Or lugi ba? Or kumita ka? Okay? So, ibig sabihin po noon, since nabawasan siya, medyo lugi ka talaga doon. So, sa 5 million pesos na nabawasan ito ng 3.5%, malugi ka. In short, you are losing money. You're losing your money just by saving in the bank. So, ayaw naman natin na malugi. Tama? So, ngayon, ang tanong, is saving good? Maganda po ba ang pagsisave or bad? Okay, may mga iba nagsasabi, ay, ganun pala yun. Malaki pala yung binawas. Kasi hindi natin maiwasan po inflation rate. Meron talaga yan. Andyan talaga yan. So, masasagot mo lang po yan ng ilang segundo sa explanation ko kanina. So, ikaw na mismo sumagot Maybe ang sagot mo is yes. Kasi kitang-kita naman. 'Di ba? So, kaya, don't let your savings be just saving. So, marami ka na din mga natutunan, 'di ba? Sa ilang minuto lang na pag-uusap natin. Now, excited ako na malaman mo ito. So, eto naman po. Okay. Meron tayong tinatawag na klase na 4 na klase na kung paano kumita sa lipunan. Sabi ni Robert Kiyosaki. Meron tinatawag na 4 quadrants. As of, eto,
Kita ba? Kita naman. Kitang-kita naman. Financial, sabi ni Robert Kiyosaki, merong tinatawag na 4 quadrants are financial source or paraan kung paano kumita ng pera ang tao. That is sa employment, security, ang tinatawag natin dyan. Secured ka kasi may monthly kang kinikita. Self-employed, independent ka, kumikita ka on your own. Business, wealth building, 'di ba? Pagpapayaman ang ginagawa sa pagnenegosyo, and investment. Ibig sabihin nito, nung yumaman ka, nagkaroon ka na ng financial freedom later on, then may mga tao talaga na pumapasok sa investment. Okay. Ngayon, sa employment po, ano po ba ang employment? Okay? It is you are making money by working for other people. So, 15-30 yan, most of the time. 'Di ba? Kung hindi man, basta twice a month yan nagsasahod. So, no work, no pay. Ang tawag po dyan, active income. So, you work for someone else. Nagtatrabaho ka para sa ibang tao. Self-employed, no work, no pay. Okay? It is you making money by owning a job or working for yourself. Active income pa rin po ang tawag dyan. And they are working for themselves. Meron silang mga maliliit na negosyo. Small businesses. Next, sa business owner naman, you own a system. Sistema ng pagpapatakbo at pagpapalago that makes you a lot of money. Okay? And then, that is what we call passive income. No work with pay. Kanina, no work, no pay. Ngayon, no work with pay. So, mataas din po ang kapital niyan. Real business, sabi nga ni Robert Kiyosaki. And the system and people are working for you. Sistema at mga ibang tao ang nagtatrabaho para sa'yo. And the investors, they are those people. Okay? That money is working for them. Sa negosyo, people and system is working for you. But dito sa investment naman po, money is working for you. Okay? You own investments. Win or lose yan kapag ka-investment. So, depende na lang sa'yo. Pag marami kang pera, kasi yung mga malalaking negosyante na talaga sila yung pumapasok sa investment eh. Kasi kung ikaw, ayaw mo ng win or lose, wag ka sa investment. 'Di ba? And that is what we call a passive income. Okay? So, alam mo ba na 95%, pakita natin sa slides natin. Wait lang, hindi siya gumagalaw. Okay. Yan. Alam mo ba na 95% of the people, they choose employment and being self-employed. And only 5% lang ang pumipili ng business and investment. And alam mo ba na pag pinagsama-sama mo ang pera ng buong mundo, only the 5% of that money ang pinaghahati-hatian ng 95% ng population nito. Okay? Kurot lang ang pinaghahati-hatian ng mga empleyado at mga self-employed. And the rest, which is 95% of the money of the world, pinaghahati-hatian po ng mga negosyante. At nag-i-enjoy po sila sa 5%, no? Yung mga ng pera ng buong mundo. Yung 5% po, nag-i-enjoy po sa 95% na pera ng buong mundo. Ibig sabihin, ang kakaunti, pinaghahati-hatian ng karamihan. At ang maraming pera, na e-enjoy ng kakaunting tao. Ang tanong, payag ka ba doon? Diba? Saan mo gusto makihati? Sa 5% or sa 95%? Of course, kung ako tatanungin, gusto ko talaga makihati sa 95%. Diba? Maghahati-hati kami nung 95% na kayamanan ng mundo. Kaysa makihati at makisiksikan ako sa 5% na pera ng mundo, dun talaga ako makihati. Diba? But the concern, ito yung concern mo. Grace, ang sinabi sa akin ng mga magulang ko, anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho.
Gusto mo dito, di ba? Maghati-hati kayo sa 95% na pera ng mundo. Kaya lang, nag-contradict sa sinabi ng mga kaninunuan mo or magulang mo or ate, kuya mo. Mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Ano ang ngayon ang susundin mo? Ikaw or sila? Okay. Bakit ganon? Ibang sinabi ng mga magulang ko kasi dati naman po, sa unang panahon, uso pa po ang magtrabaho. Influence po yan ng mga sumakop sa atin dati. Mga Kastila, ganon. And, nagiging empleyado tayo. Yun po ay tinatawag natin na industrial age or industrial age. Okay. Dati, isa lang magtrabaho sa pamilya, buhay na. Pero, yan. Diba? Pwede na, diba? Tatay lang ang nag-work at ang nanay nag-aalaga ng household. After mga anak, umiikot na lang sa paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba at iba pa. Okay? Pero sa panahon ngayon po, pansin mo, dalawa na ang may trabaho sa pamilya, nagkukulang pa ang kinikita. Okay? So, ganun ang nangyayari. Sample na lang. Yung mga naghahanap ng trabaho, ang sahod per day is 600. 'Di ba? May estudyante ka. 'Di ba? 600 to 700. May estudyante na hindi sanay sa pagtitipid dahil tayong mga Pilipino super sa kultura natin yung alagaan, wag pagtrabuhin ng bata, pag-aralin lang, 'di ba? Ngayon, hindi na turuan ng pagtitipid, ang baon 150 to 300 per day. 'Di ba? Hindi pa kasama ang mga projects at iba pa mga activities, allowances pa lang 'yan. Di pa kasama ang tuition dyan, board and lodging, etc. Diba? Since hindi naturuan ang disiplina sa pag-handle ng pera, kaya kanda ko ba ang breadwinner? Kaya natrap na sa utang every now and then. May pa-birthday pa, handaan at iba pa. The economy is rapidly changing. Yan, friends. Diba? The economy is rapidly changing and upgrading. Dapat ang mindset at kaalaman natin nag-a-upgrade din. Tama? Kung papansinin mo, hey, ito naman sa Pilipinas, sino ang pinakamayaman? 'Di ba? Mga pinakamayaman ngayon, nababalita 'yan, 'di ba? Sina Henry C, Lucio Tan, Gokong Wei. Pinoy ba sila? 'Di ba hindi? Ba't mga Chinese sila? Kung mapapansin mo, 'di ba? Sabi nga ng mga liit mata, laki kita, 'di ba? So parang ganon. Sa mga Pinoy, laking mata, liit kita. Oh, baliktad. Yun po ang nagiging reality. Dahil ang mga Chinese po, paano sila pinalaki? Anong sinasabi? Ikaw, habang bata pa, ikaw bantay ating negosyo. Di ba mga ganon? Tinatry ko talagang gayahin ng mga incheck, no? Okay, habang bata pa, di ba? Parang kinukultura nila yung mga anak nila na bata pa, nagnanegosyo na. Para paglaki mo, ikaw hawak atin negosyo. So parang ganun yung sinasabi sa kanila. 'Di ba? Yung isa naman gumraduate para maghanap ng trabaho. At yung isa para magnegosyo. So malaki ang kaibahan. Bata pa lang, iba na ang mindset. Okay? Question, sino more likely ang magsasucceed sa buhay? Of course, yung mga nagnenegosyo, tama? And I'm talking to you as Pinoy. Pinoy ka and Pinoy din ako. And sadly, mga mayayaman sa Pilipinas ay ang iba, ibang lahi. Okay? Ang mga mayayaman, ibang lahi. At ang mga nagnenegosyo, hindi naman mga Pilipino. Pumupunta dito ang mga ibang lahi sa Pilipinas para magnegosyo. Pero tayong mga Pilipino, umaalis ng ibang bansa para magtrabaho. May kakaiba. May iba. 'Di ba? And it's time for you. It's time for us para maging utak negosyante tayo. 'Di ba? Ito pa. Okay, pakita ko sa inyo yung isa sa illustration. Isa sa mga mindset ng mga mayayaman, mga Chinese, most probably sa Pilipinas. Pinalaki sila na maging amo sa sarili nilang negosyo. Yun yung mindset na tinaga sa kanila. And pinalaki sila na risk taker. Risk taker talaga ang mga Pilipino. Ang mga Chinese. 'Di ba? Kagaya nito, mga Chinese. Muutang ng pera para magtayo ng negosyo.
Parang hindi naman lahat ng mga Pilipino, but mostly talaga umuutang ng pera para sa kasal, binyag, fiesta, 'di ba? Kinabukasan, wala na. Tama? And siguro mapapansin mo 'yan talaga sa mga nakakasalamuha natin. Risk taker talaga sila. Pero sila yung namamayagpag sa sarili nating lugar or bansa. Okay? So, eto naman, isa pa. Okay, naulit lang po yan para mas tumatak po talaga. Okay? Yung mga negosyante, especially dominant mga Chinese, malakas ang loob nila talaga mangutang for business. And sinasakripisyo muna nila yung mga luho. Kaya din naman natin yan eh. Tama? Tama? Sinasakripisyo muna ang luho para makapagpatayo ng negosyo. Okay? Kaya natin yan, mga Pilipino. Ito pa, bakit ang mayayaman lalong yumayaman? Hey. At ang mahihirap, lalong naghihirap. It's because magkaiba pala sila ng diskarte sa buhay. Okay? Meron tayong tinatawag na law of singleness. Ibig sabihin po nito, as one example po nito is mga employed. You have to work every day for you to earn. If you don't work, you won't have any income. Sila po yung required everyday pumasok, no work, no pay. Paano kung magkasakit sila? Eh di wala rin kita. What if ma-end na yung contract nila after ng lahat ng pinaghirapan nila, wala rin pong kita. Hindi po siya stable. Okay? Another example ng law of singleness. Ito po ito pala. Yung illustration. Baka hindi ko po na Yan. Required. Yan, isa sa mga law of singleness, employment. Next naman, self-employed. Okay. Ito po yung mga lawyers, mga doctors. Tama? Ito po yung mga high-paying jobs, kung napapansin nyo. Malaki man ang sweldo nila, pero at the end of the day, kapag si Doc nagkasakit at hindi po nakapag-duty bilang empleyado ng sarili niyang clinic, no work, no pay pa din siya. Kapag ang isang abogado ay walang kaso na idedepensa, no work, no pay pa din. One example pa is yung mga small business owners. 'Di ba? Pag nagkasakit, sarado. Wala pa rin. Ganun din. And then, they have to work every day to earn. If they don't work, they won't have income. Okay? Now, this is the secret of the rich. Okay. The law of leverage. Nakikita ba sa illustration ko? Ayan, nakikita naman. Okay, clear naman siya. Now, this is the secret of the rich. Ito po yung sekreto nila kung bakit sila yumayaman. Ang tawag is law of leverage. No work but with pay. Okay? Pwede pala yun. Di ba? Yes naman, pwedeng pere. At maraming nakakagawa na po ngayon. It's for you to find out. Kaya napakaswerte mo na pinapanood mo itong video na to. Kasi, kabilang ka doon sa nasa loob, naging open yung mind mo. Ano pa yung mga sikreto ng mga negosyante? Ano ba yung law of leverage? One example, tingnan natin. Lucio Tan, mag-isa lang po siya. Okay. Example, mag-isa lang po siya, pero nag-leverage siya. Nagparami po siya ng negosyo. Okay? Siya po ang may-ari ng Fortune Tobacco. Siya po ang may-ari ng Foremost Farm in Davao and everywhere. Asia Brewery, Eaton Group of Companies, Philippine National Bank. Siya din po ang may-ari. Small, mga malls, small tuloy. Malls in China and Hawaii. Allied Bank Corporation, kanya din po yan. Century Park, ang paborito ng tito ko dati. Tanduay Distillery. Okay, Tanduay. Ibig sabihin, si Lucio Tan, mag-isa lang, pero nagparami siya ng negosyo niya. Okay, another. Pangalawang pinaparami niya.
dumami sa kanya yung mga people working under him. Alam mo ba na si Lucio Tan ay may 40,000 plus employees who will work for him or under him? Imagine ha, okay? Who will work for him for 8 hours a day? 40,000 employees. So, si Lucio Tan, dahil sa sistema, kagaya na sabi ko kanina, sistema na na-build niya ay may 320,000 hours per day. Sa dami ng mga tao niya. Grabe, no? Samantalang kung ang diskarte mo daw sa buhay, a law of singleness, if you work for 8 hours a day and 5 days a week, that's 50 weeks in a year, and you work for 40 years, alam mo ba na ikaw daw ay may 80,000 hours din, pero sa 40 years, baliktad, no? Buong buhay na yan, buong buhay mo ng pagtatrabaho yan, ikaw ay may 80,000 hours. So, ganun po siya kadami yung oras na meron ka. 40 years. Because sabihin na natin, you started working at 20 and you end up retiring at 60. Yung kikitain mo sa 40 years mo, doing law of singleness, working hard, kay Lucio Tan po, 3 days lang po niyang kikitain yan. Na ang ginagawa ay law of leverage. Working smart. Are you learning? Natututo ka ba? Ba, talino na natin, no? Ganun pala yon. Yes, opo. Ganun po talaga yon. Okay. Yan. Ito po yung illustration niya. Okay. Now, question. Ano ang gusto mo? Law of singleness or law of leverage? Okay. Another question na naman na pagpipilian natin. Of course, law of leverage. So, see the difference. Nakita mo ba yung pagkakaiba nila? Okay? So, it is not just about the money, ha, friends? It's about the time na sana pinapahinga mo na, sinispend mo na yung time with your family or your loved ones habang andyan pa sila sa mundong ibabaw, nagagamit mo pa sa pagtatrabaho. Yun po yung tinatawag ng working smart and working hard, ha? Ayan. So, anong gusto mo doon sa dalawa? Working smart or working hard? Of course, 'di ba? Working smart talaga ang gusto natin. 'Di ba? Ito yung illustration niya. Okay. So, yan. Law of singleness. Pwede kang kumita ng 9.6 million in 40 years. That's working hard. Sa law of leverage, pwede mong kitain ang 9.6 million mo in 3 days time. And that's working smart. Para makatulong sa yung mag-decide. Sakaling hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-decide kung working hard or working smart ba talaga. 2024 na po tayo ngayon. Pa-high-tech na po ang lahat. Talino na po ang ginagamit. That's why tinuturuan po kayo. At that's why dinadagdagan po ang edukasyon ninyo about finances. No work, no pay, or no work with pay. So, mamili ka. Okay? So, pag-usapan naman po natin ngayon ang kinikita ni Lucio Tan. Sabihin na natin si Lucio Tan is earning 10 pesos per hour. Since si Lucio Tan ay may 3, ayan, eto, balikan natin to. Ayan. So, since si Lucio Tan, ayan, ay may, si Lucio Tan is just earning 10 pesos per hour. Since si Lucio Tan ay may 320,000 hours per day, dahil napakaraming tao niya, 40,000 employees siya. Alam mo ba, isang oras niya ay 3.2 million. So, in 3 days, yan, in 3 hours, meron po siyang 9.6 million. Sabihin na natin si ate, ayaw po talaga niya ng leverage. Ayaw pa rin po niya ng working smart. Gusto pa rin po niya yung working hard. Diba? Gusto talaga niyang mahirapan, si law of singleness pa rin siya. Okay? Diba? Sa 40 years ng buhay niya. So, that's 80,000 hours. Sabihin na natin na may naipon siya na 120 pesos per hour. Alam mo ba, that's 9.6 million pa rin. Pero, in 4 years, 40 years time, pag working smart ka, yung 9.6 million mo, in 3 days time. Okay.
So, at least clear na sa'yo ngayon. O, ate, kuya, nanay, tatay, mama, papa, bunso, ano na, working hard pa rin ba tayo or working smart? And now this one. May tinatawag naman tayong financial statement of the poor and financial statement of the rich. Alam mo ba na may tinatawag tayong 4 na bagay sa ating financial statement? That's income, expenses, asset, and liability. Ang mga tao daw na nasa financial statement of the poor, they focus on having big income. Okay. But not building asset. Nagtatrabaho sila para sa kita, but hindi sa pagbibuild ng assets. Ano ibig sabihin ng asset? Assets are the money-making machines. Pinaglalagyan mo ng pera para tumubo ang pera mo or tumutubo ang pera mo. Well, most of the people, pag sila daw po may income, ang ginagawa sa pera ay napupunta sa liabilities. Kagaya niyang nakikita niyo po sa illustration natin. Okay. Na ngayon, saan ba ginagamit? Ano yung mga liabilities na yan or expenses na yan? Kasi ayaw ng asset kumikita para sa liabilities at expenses. So ano ba yan? Bumibili ng bagong cellphone, bumibili ng bagong sala set, malaking TV. Ang question, manood ka ng TV all your life, kikita ka ba? Hindi, di ba? Kahit 0% yung sofa na hinihigaan mo or inuupuan mo, question, kikita ka ba dyan? Hindi din. Iba nangungutang kasi 0% credit card, di ba? Pero kumikita ka ba? Pero you spend for it. Hindi, di ba? Yun po ay pinaglalaanan, di ba, mo ng pera na hindi tumutubo ng pera. And they are ending up 3 years na pala nag-work, 5 years, 10 years na nag-work, retire na, pero wala pa ring naiipon. At kapag ganito daw po ang klase ng mindset, you are one step closer to being broke. Kaya iilan lang po ang umaasenso. Kasi ikaw lang ang inaasahan. Mostly, nangungutang para makapagpundar. Relate? Diba totoo? Mostly, ganun talaga ang nangyayari. Another liability, pinaglalagyan ng tao ng pera nila. Alam mo ba na ang bahay, sabi ni Robert Kiyosaki, that if your house is your biggest asset, hanapin natin, nandito yung bahay Yan. Mindset. Okay. That if your house is your biggest investment of your life, that your life is in trouble. Diba? If ang bahay mo daw ay yung biggest investment mo, your life is in trouble. Bakit? Pansinin mo ang mga Pilipino, ang lalaki ng bahay, malalaki ang bahay. Mga amo na, yung mga kapitbahay naman, lalaki ng bahay, mga abroad, mga ganyan. Pero ang liit ng negosyo, or ang liit ng kinikita, sari-sari store. Pero ang mga Chinese, yung employer ko po dati, nangungupahan lang. Tapos yung upahan pa nila, yun pang nasa building talaga. So, iniikot lang nila yung pera nila. Sa kanila lang din. Diba? Ang liliit ng mga bahay, pero ang lalaki ng kita. Okay? Kasi priority nila palaguin ang negosyo nila eh. Why? Bakit priority nilang palaguin ang negosyo nila? Alam nila na ang negosyo at asset talaga ang pinaglalaanan ng pera. Yun, sadly, there are a lot of Filipinos, both dito sa Pilipinas at nasa ibang bansa na namimit ko, mostly OFW, na namimit ko. Pag uwi ng Pilipinas, walang naipundar at naging security na nila ang bahay. Parang naging, ano na nila eh, sandala ng bahay. May bahay ako. Parang hanggang doon na lang. 'Di ba? Maasa na lang sa pensyon at anak later on. Dahil ang kanilang pera ay napunta lahat sa bahay at kung anumang mga luho. Kaya this is a blessing. Nalalaman mo po itong video na ito. And as per Robert Kiyosaki, ang mga tao daw po mostly ay natatrap sa rat race. Okay. Anong rat race? Kagaya po nito. Okay. Lang.
Yan, that is a rat race. Ito po ang cycle na nangyayari. So, from work, merong income. After ng pag-receive ng income, syempre, mag-expenses, gagastos yan, no? After ng expenses, may mga natitira na uuwi sa lifestyle. Kain dito, kain doon, gala dito, gala doon, di ba? So, after ng lifestyle, savings. Walang savings. What if magkaroon ng emergency? Nauwi pa sa utang minsan. Or most of the time, yun talagang nangyayari. At para mabayaran yung utang, kailangan mag-double time sa work. 'Di ba? Overtime ng overtime. 'Di ba? Mag-work din sweldo ulit. Gagastos, babayad ng utang, dadagdagan na ngayon. Kanina gastos lang, 'di ba? Ngayon may utang na. 'Di ba? Then work pa ng sweldo, gastos, bayad utang ulit. Before they know it, 10 years nag-work pa. 20 years nag-work pa rin. Okay? Na hindi na nila namamalaya na natrap na pala sila sa cycle. At alam mo ba, ito po yung gusto kong ipabaon sa'yo. That loans can be a privilege or a trap. Magiging privilege ito if ilalagay mo siya sa asset. But it will become a trap kapag ilalagay mo siya sa liabilities or mga kung ano-anong gastusin. So at least may natutunan ka na, 'di ba? Congratulations pala from now on pa lang, 'di ba? Congratulations kasi alam mo na ngayon and matalino ka na sa pag-handle ng finances mo. Now, we go to the financial statement of the rich people. Okay, paano ba yumaman ng mga yumayaman ng mga tao? Ano ba ang roadmap nila? Sila po, they focus on building asset. Kanina po, they focus on gasto sa liabilities. 'Di ba? Ngayon, focus in building assets, not just having big income. Yun din po yung mga nangyayari pag may extra silang pera, nilalagay po nila sa assets or tinatawag nating money-making machines. Tingnan mo po ha, nilagay mo po ang asset sa asset, itong pera at nagge-generate ng income. Question, ilan na ang nagiging source ng income mo? Okay, pag marami nang nalalagyan ng mga assets, 'di ba? Mas dumoble, tumriple siya. Okay, kagaya nito, 'di ba? Money generating asset leverage. Okay. Edi, 2 na, 3 na, 4. Pag mas malaki na itong income mo, ilalagay mo ulit sa pagiging sa pagdadagdag ng source ng income mo hanggang maging 4, hanggang maging 6, 7, 8, marami na. And that time will come na mas malaki na ang kinikita or ng asset mo. 'Di ba? So mas okay na gumastos, 'di ba? Sa akin, bakit hindi ka na lang magsisipag para makabili ng mas malaking, 'di ba? Sabi nga nila parang merong kasabihan parang kung gusto mo yung kung maliit ang kumot, tama ba? Kung maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Bisaya po kasi ako. Ayan, kung maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Bakit ka pa mamamaluktot? Kung pwede ka namang bumili ng mas malaking kumot, nakakasya ka, pati ba po pamilya mo, bilhan mo pa, di ba? So, imbes pipilitin mo na, di ba? Imbes pipilitin mo na yung expenses paliitin, palakihin mo na lang yung income mo. Okay, so, yun ang mga tao, diba, sa financial statement of the rich. Mas prefer nila na palakihin yung income nila, paramihin ang income nila. And then, they invest on money-generating leverage asset. Ito po yun. Ayan, assets of the rich. Okay, next, tanong. What if may ipon ako, Grace? At ito na, dito naman tayo sa may mga ipon. Ano ang gagawin ko? Itong kung ikaw ay magta-traditional business at may ipon ka, sabihin natin 20,000. Ang pwede mo pong gawin or itayo is barbecuehan, yung mga fishball, kwek-kwek, ganon. So, kung ikaw naman na may 50,000 pesos, pwede kang magtayo ng sari-sari store, maliit na store, ganyan, stall, 'di ba? Kung ikaw naman po ay may 100,000, pwede ka po na magtayo ng small franchise, 100 to 200, 250. Kung may 300,000 ka naman, pwede siguro malaking internet shop kasi medyo mahal-mahal na ngayon
'Diba? Kasi kung bibili ka ng second hand, third hand, aba, para ka na lang bumili ng junk. Bili ka talaga ng bago. So, malaki-laki talaga puhunan. Kung meron kang 500,000, water refilling station ang pwede sa'yo. Pero kung ikaw ay may 50 million pesos, pwede ka pong magtayo ng Jollibee. Pero question there is, sa mga nagbanggit ko, alin doon ang may leverage asset? Okay. Alin doon? Sa lahat ng mga choices, Jollibee. 'Di ba? Yun ang may leverage. Ang question ko sa iyo ngayon, meron ka bang 50 million? 'Di ba? Kasi yung mga ibang nabanggit, nandun yun sa law of singleness eh. 'Di ba? Active income yun eh. No work, no pay yun eh, 'di ba? Ayaw mo ng ganun, 'di ba? Dito ka talaga, gusto mo talaga ng working smart, ayaw mo ng working hard. So 50 million, may 50 million ka ba? Kung gusto mo ng leverage, wala. Kung wala, kasi masyadong malaki yon, di ba? Alam mo bang sabi ni Jim Rohn, which is the mentor of all mentors ngayon sa buong mundo. Ito ang sabi niya. Pakita natin sa'yo. Network marketing is the big wave of the future. It's taking the place of franchising, which now requires too much capital for the average person. So, yung network marketing daw, dati, okay pa sa franchising. Ngayon, since may network marketing, na-overlap na ng network marketing po ang power at ang advantage ng mga franchising. Sabi niya. Ibig sabihin, siya mismo nagsabi this is like franchising, pero hindi mo lang kailangan ng malaking capital. Another. Okay. Ito naman, sabi ni Tony Robbins, or Anthony Robbins, that was beautiful about, what is beautiful about network marketing is, yan, basahin mo lang dyan, you do not have to worry about supply chain, you don't have to worry about accounting, kasi may mga tao nandyan sa'yo, kasi pag nagnanegosyo ka, mag-hire ka ng mga tao diba? Especially in the world today, there are really some great network marketing companies. And network marketing is amazing. Idol ko to, si Anthony Robbins. 'Di ba? Kung mapapanood niyo yung mga videos niya, mababasa niyo yung mga libro niya. Siya mismo sinasabi na mag-network marketing ka. Okay? So, ganyan po kaganda ang network marketing sa panahon na ito. Also, Robert Kiyosaki, pag nakikita mo yung mga books niya sa National Bookstore, #1 best-selling. When it comes to finances, when it comes to business, when it comes to business, advice ni Robert Kiyosaki, alam mo ba sabi niya, if I had to do it all over again, rather than build an old type of business, I would have started building a network marketing business. Yun ang sabi ni Robert Kiyosaki. Another, gaano ba kaganda ang network marketing? Okay. So, sa mga taong to, there are great personalities and they are really telling you to do network marketing. At alam mo ba sa Pilipinas, it's already a unit course in LaSalle. Ayan, tinuturo na po siya. May unit course na po siya sa LaSalle. 'Di ba? And ang maganda, which is future din po ito ng Pilipinas. Yan. So, doon naman po, okay, sa Chicago, Illinois, this is already a 4-year course. Ito din po ang future ng Pilipinas. Later on, magiging 4-year course na po ang network marketing dahil sa ganda po ng negosyo po. Okay? Nowadays, people are very open na and very aware that network marketing is the best business that they can do. Alam mo ba sa first world country, hindi na pinagtatalunan. Kapag sinabing network marketing, oh, that's good. Network marketing yung pinag-aagawan doon. Namimili na lang ng kumpanya. Sa Pilipinas, since nasa third world country tayo, matagal, so kung gusto mo na bumilis din, di ba yung pag-asenso, dapat maging kagaya na tayo mag-isip ng nasa mga first world country. Okay? Okay. Pero, disclaimer ha, hindi lahat ng network marketing okay. 'Di ba? Kaya ako naging matalino kasi sabi ko, bakit itong mga great personalities, they're building up network marketing. So, sabi ko, it's for me to find out. Nag-research talaga ako. And talagang mas na-in love ako sa nalaman ko about network marketing, about sa industry na to.
naging wais ako at doon ako sumali sa kumpanya na may pinakamarami na na-create na millionaires. Did you know that AIM Global ay 18 years na po? Okay? And sa 18 years, nakapag-create na din po ng 20,000 plus millionaires. Ibig sabihin, they are creating 1,000 millionaires every year. The company is creating 83 millionaires per month. That is 2 to 3 millionaires every day. Kaya dito po ako sumali sa kumpanyang ito. Okay? When you study about this industry, we have no difference between the modern business that we have in this generation. Ito po yung mga sample, 'di ba, ng mga modern businesses na sinasabi natin. Example na lang po. Mostly na alam mo talaga to, Grab, Facebook, Alibaba, Airbnb, Spotify, Instagram. Take a look at this. Grab. Okay. Si Grab lang po. Grab is the world's largest fleet company. Mga sasakyan, mga taxi, ganyan. But they don't own any taxis at all. Pero, sila po yung pinakamayaman sa fleet industry. Mga rent-a-car, ganyan. Okay? So, ganun siya ka-ganda. Okay? Now, Facebook. It is the world's most popular media content provider, but they don't create any contents at all. Okay, next, Alibaba. Alibaba is the world's most valuable retail industry, but they don't have any inventory. Another, Spotify. Spotify is the world's most popular music service provider, but they don't own any rights. Ga-upload lang mga tao dun. Tapos, ano na, makita na malaki. And we have Instagram. Meron po akong Instagram. Follow niyo po ako, m.grace_sigma. Ayan. So, follow niyo po ako. And we have Instagram, the world's most valuable photo company, but they don't sell any cameras. What they all have are systems. And it is online. Wala pong pinagkaiba sa ginagawa natin ngayon. And our community is HOF worldwide. Diba? And syempre, I am welcoming you all sa community natin. So, excited po kami na malaman mo po ito. Happy changing lives to you. And syempre, pag-usapan nyo agad nung coach na nag-share sa'yo ng video na ito para ma-explain sa'yo paano mas mapapalago pa at mas mapapalaki pa yung sinasabi natin na leverage. Okay? Ano nga ba yung sinasabing pinaparami mo ang sarili mo? Pinaparami mo ang negosyo mo. Doon po tayo mag-focus. Dahil mas malaki po ang kitaan doon. It is not enough that you are here in this company or you are here in this industry. Because meron pa pong malaking sekreto para doon. Para magampanan talaga natin at mas ma-enjoy natin ang benefits ng leverage system. Kaya naman, yun. So, hanggang dun lang po yung ating explanation. Mabilis lang, di ba? Yung explanation natin ng ating financial literacy and leverage. Ayan. So, thank you so much sa mga nanood ng video na to. And I hope mag-usap kayo ng coach mo para mas ma-detalye niya sa'yo kung magkano yung kikitain dito sa negosyo natin when you apply the law of leverage. Pagpaparami ng sarili, pagpaparami ng negosyo mo. Okay? And makikita mo po yung difference niya. Okay? So, thank you so much. Have a great day po. God bless po and see you po sa next natin na pag-uusapan. Mas magiging clear sa inyo what network marketing really is and ano ba talaga siya. Ano ba talaga yung kaibahan niya
sa mga ibang negosyo. Bakit nga ba ang dami-daming sumasali? At bakit nga ba sa mga first world country pinipilahan to and namimili na lang ng kumpanyang salihan? Hindi na sila kailangan i-mindset pa. 'Di ba? So, tayo na nasa second or third world country, maging open na yung mga minds natin about this kind of industry. Okay? Kasi dun talaga tayo papunta. Okay? So, thank you so much. Have a great day. God bless po. Bye-bye! Music tayo. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. 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 Tuloy-tuloy lang. Ba't ka nandyan sa gilid? Nakatulala tahimik. Bigo na naman sa pag-ibig. Galing na ako dyan. Bakit parang puro kasilip? Takot ka na bang umulit? Ang mangarap ba'y di nasulit? Lumang storya na yan. Kung ayaw mong magkamali, paano matututo? Di mo malalaman kung di ka susubok. Pag nadapa, pwede ka naman bumangon. Tandaan na ngayon magiging kahapon. Kaya pag nagkamali, gawin mo siyang aral para malaktawan ang susunod na harang. Balang araw mararating mo rin, maaabot mo rin. Diretso ang tingin, umulan man o umaraw. Mabagal man ang dalayo, humahataw. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Ano man ang pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ang ikot. Basta tuloy lang ang biyahe, hanggat ika'y umaabante. Mararating mo rin, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang. Tayo ka na dyan, kaibigan. Ako'y sabayan, halina. Pag-asa ang ating sandigan, sigurado tayo dyan. Pumusta ako, pare, kaya mo pa? Kanino ka ba nagpapaniwala? Kaya ka na papariwara, kaibigan. Di mo kailangan ng himala. Sugod lang na sugod, malapit na yung dulo. Kung ika'y natuto sa mga tinuro ng nakaraan, yan ang daan, alam mo na yan. Kaya ako'y sabayan. Umulan man o umaraw, mabagal man ang dalayo, humahataw. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Ano man ang pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ang ikot. Basta tuloy lang ang biyahe, hanggat ika'y umaabante. Mararating mo rin. Pantay-pantay lang tayo dito. Basta tuwag bibitaw, kasama mo ko dito. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Ulan man o umaraw, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Yeah. Ano man ang pasikot-sikot, basta tuloy lang ang biyahe. Yeah. Mararating mo rin. Man o umaraw, umahataw. Tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Basta umaabante. Pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ang ikot. Basta tuloy lang ang biyahe, hanggat ika'y umaabante. Mararating mo rin. 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 Yeah. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.